Ops, 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 saan ka pupunta? Huli ka. Don't worry. Ipagpe-pray lamang kita. Pero bago tayo manalangin kapatid, meron tayong magandang pagbulayan. At ang gospel po ngayong Sabado, Pebrero 24, taong 2024 ay pumapatungkol sa pag-ibig sa kaaway. Meron ka bang kaaway sa oras na to? Galit ka ba? May tampo ka ba? May hinanakit ka ba? Magandang pagbulayan natin ang gospel ngayon at magandang ipanalangin natin ang gospel na makamtan natin sa oras na to. Ang gospel ay hinango natin kay San Mateo Kabanata 5, talata 43 hanggang 48. Sabi dito, ibigin ang kaaway. Narinig nga ninyo ang sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan ng iyong kaaway. Ngunit, ito naman ang sabi ko, sabi ng Panginoon to ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Dalawang bagay, 2 instruction ang ibinigay sa atin ng Diyos. Unang-una, ibigin. Pangalawa, ipanalangin. Siguro dito muna tayo sa una. Ang instruction, ibigin, mahalin. Love our enemy. Kung may kaibigan ka na best friend mo, na naging jowa ng boyfriend mo o ng girlfriend mo, naku, napakasakit po yun. Kaya ba natin mahalin yun? Kung meron kang tita, tito na kinakamkam ang lupa nyo, pwede mo bang ibigin to? Kung meron kang parents, nanay, tatay na miss na mahalin ka, iniwan ka, inabandon ka, nakaramdam ka ng galit sapagkat iniwan ka sa kawalan, o meron kang mga kasamahan sa trabaho na wala nang ginawa kundi siraan ka, o kung meron kang kapitbahay sa oras na to walang ginawa kundi ichismis ka, kaya mo bang mahalin ang mga to? Abay, teka lang Lord, medyo alanganin ako dito Lord, parang ang hirap po ng ipinagagawa mo. Dito po tayo atras tayo ng isa. Baka dito sa una kaya natin. Ito yung una natin nihilingin sa ating Panginoon. Ang pangalawang instruction, ipanalangin ninyo ang umuusig sa iyo. Pray for those who persecute you. Kung ibigin ang hirap, ipanalangin, Lord, baka kaya. Sa araw na to, hilingin natin ng tapang. Lord, bigyan mo po ako ng tapang para ipanalangin ang aking kapwa. Yung mga taong sumakit sa akin, yung mga taong nag-traidor sa akin, yung mga tao na walang ginawa kundi ibagsak ako. Bakit? Alam mo kapatid, tayo po'y naniniwala. Sa panalangin, may himalang ginagawa ang Diyos. Sa panalangin, may pagpapalang gagawin ng Diyos. Sa panalangin, nagsisimula ang miracle. Bakit? In every time na pinapanalangin mo yung mga taong sumakit sa'yo, mga taong nag-traidor sa'yo, mga taong nang-iwan sa'yo, mga taong walang iniisip kung hindi bumagsak ka, hindi mo man sila mapagbago. Pero ito ang tiyak, ikaw ang magbabago. Once you keep praying for those who prosecute you, makikita mo hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain, hindi papayag ang Diyos na hindi ka makalaya, hindi papayag ang Diyos na hindi mo maranasan ang biyaya. Kaya in every time na ipagpe-pray mo yung mga tao na nagpo-persecute sa iyo, naniniwala tayo, hindi man sila magbago, pero ikaw ang binabago ng Diyos. Magsisimula kang magmahal, magsisimula kang umunawa, magsisimula kang kumilos, at magsisimula kang magpahayag ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Once nagsimula kang manalangin, dadaloy ang himala, dadaloy ang banal na espiritu, dadaloy ang pagpapala. At higit sa lahat, dadaloy ang pagpapatawad. And once you experience Jesus in your life, dun ka lang makakalaya, dun ka lang mag-i-start na magpatawad. And when you start to forgive other, you will learn how to love them. At doon ka ngayon papasok, ibigin ang kaaway. Dahil nanalangin ka, nagpatawad ka, pinatawad ka, that's the time magsisimula ka ng magmahal. Pero ito po kagandahan, dahil pinili mong manalangin, hindi papayag ang Diyos na doon ka lang
doon ka lang hihinto, doon sa pagmamahal, may ipagagawa pa sa iyong Diyos. Sapagkat miracle upon miracle and blessing upon blessing, meron siyang gustong ipagawa sa iyo. At i-alay natin ito sa Roma 12:20. At ito po ang magandang instruction. The third instruction ng ating Panginoon, sabi po dito sa Roma 12:20, kaya kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin ninyo. Kung nauuhaw, painumin ninyo. Nang sa ganon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Abay, napakabigat po ng instruction ng Panginoon. Yung una, ipanalangin. Second, mahalin. Pero this time, mabigat. Hindi mo lang dapat mahalin. Pakitaan mo pa ng mabuti. Pag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Pag nauuhaw, painumin mo. Bakit? Nang sa ganun daw, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Kapatid, ito po yung instruction. Mamaya, pagbasa mo na ito, pagpakinig mo na ito, mabuting balita, kung pauwi ka na ng bahay, kaaway mo yung mister mo bilang misis, lapitan mo yung mister mo, sabi mo sa kanya, honey, iinom ka ba mamaya? Ipagluluto kita ng pulutan. Abay, magtataka yun. Kung dati-dati dinadakdakan mo siya, magtataka yun. Sabi ganun, bakit ipagluluto ko ng pulutan ng asawa ko? Abay, nakatitiyak tayo habang nilulutuan mo ng pulutan yan. Mag-iisip yan doon sa pulutan. Hindi kaya lalasunin na ako ng asawa ko? Hindi kaya meron ng lalaki tong asawa ko? Hindi kaya may binabalak na mali? Kukomprontahin ka niya. Sasabihin niya sa'yo, anong masamang plano mo sa akin? That's the time, kakausapin mo siya. Ipapaliwanag mo sa kanya na minsan kang nakapanood ng video at ang instruction ng gospel ngayon, hindi mo lamang dapat ipanalangin, hindi mo lang dapat ibigin, kung hindi pakainin at painumin mo pa sa biyaya at grasya ng Panginoon. O ito pa maganda, mamaya ipanalangin mo yung kapitbahay mong bungangera na tumama sa loto. Bakit? Yung chismosa mo na yan, huwag mo siyang ipanalangin na bumagsak, ipanalangin mo siyang pagpalain. Dahil pag tumama yan sa loto, nakatitiyak tayo. Bibili ng bahay yan sa ibang lugar. At pag lumipat yan, hindi mo na siya kapitbahay. Kung meron kang kasamahan sa opisina na galit ka, ipanalangin mo ma-promote. Huwag mo ipanalangin na huwag ma-promote. Malay mo makapag-lateral entry yan. At pag nakapag-lateral entry yan, mapopromote yan, nakatitiyak tayo. Ililipat yan ng opisina, ililipat yan ng ibang departamento, hindi mo na siya kasama sa opisina mo. Ano ang gustong paalala ng Panginoon? Kapatid, suklian mo ng mabuti yung mga masamang ginagawa sa iyo, and in return, makikita mo. Sabi ng Panginoon sa Galatia 6:9, huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat darating ang takdang panahon na tayo'y aani kung tayo'y hindi magsasawa. 4 na instruction ng Panginoon sa araw na to. Ipanalangin ang umuusik sa iyo, ibigin ang kaaway. Pakainin ang nagugutom mong kaaway. Painumin mo ang nauuhaw mong kaaway. At at the end, makikita mo pagpapala, biyaya, kaligtasan, kapatawaran, at higit sa lahat, kasiyahan na nagmumula sa Panginoon. Let us pray, kapatid. Panalangin natin yung ating mga puso. Bigyan tayo ulit ng tapang, kababaang loob at karunungan tulad ng prayer natin kahapon. Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, thank you for this wonderful day. Salamat, Lord, sa pagpapaalala mo na hindi lang dapat namin minamahal yung mga nagmamahal sa amin, kundi kami pala'y may pananagutan doon sa mga taong nakasakit sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapatawad namin itong mga taong to. And we pray for them, pagpalain mo po sila, Panginoon, yung mga taong nakasakit sa amin, mga nagtraidor. Lord, huwag mo lamang silang pagpalain, kung hindi, nais po namin silang mahalin. Tulad ng instruction mo, love one another. At Lord, patuloy mo kami bigyan ng kababaan loob, tanggapin ang amin din pagkakamali. Bigyan kami ng karunungan, ano bang diskarte namin dapat gawin. At tapang para gawin ang mabuti. Panginoon, ikaw na pong bahala. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupulit pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. And the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Shout out ko lang muna yung 3 kolokoy kong kasama. Shout out PSSG J. Puentes,
Shout out PSSG Joseph Leo G. Patawara. Shout out kay Jack Sky Avery Ancheta. Siyempre, huwag natin kalilimutan ng ating boss. Police Major Joy Opalek, ang ating chief clerk. Police Executive Master Sergeant soon to be Police Lieutenant Christy Inocencio, ang aming supply PNCO, Police Chief Master Sergeant soon to be Police Executive Master Sergeant Lucet Quinones, and PSSG Raquel Legaspi. Siyempre, huwag na natin, nandiyan na tayo, sama natin yung ating mga NUP Boss Tonyo Cosca at saka si Boss Jonathan Puentes at ang ating mga civilian employee, Kuya Raul Hernandez, Kuya Jesus Orano, at ang ating kumpare, si ang ating cook, paring Vic de Guzman. Siyempre, ang buong Makati City Police Station, ang Southern Police District, ang NCRPO at ang buong PNP. Muli po, mula dito sa Makati City Police Station, on alert, police status, standby, Brother Police Chief Master Sergeant Brother Ral Dimones, at lagi nagpapaalala, huli ka, nahuli ka ni Kristo. God bless!